sa media team, pag ang pastor is not behind you, ang hirap. But yung pastors or pastoral staff is behind the media team, madaming magagawa kasi may kaalyado. Yung tabihan lang sila, palagi ini-encourage, palagi nato, ay laking bagay pala yun sa media team. Yep. Welcome to the Black Shirt Crew Podcast. Ito ang podcast para sa mga church creatives like you and me. More than just tech and tools, pag-uusapan natin ang buhay church creative behind the scenes and our faith that fuels it all. Tara, samahan mo kami sa aming kwentuhan. Hey everyone! Welcome to the Black Shirt Crew Podcast, ang podcast para sa mga church creatives like you and me. And for this episode, we will be talking about finding mentors and allies in the ministry. By the way, my name is Chris. Ako si Pat. Ako po si Chevy. I'm Peter. And we will be your hosts for this episode 13. So before we begin, let's move to what is trending. What's trending, guys? Okay, so ito, recently lang, merong alam niyo yung movie na F1? Formula 1. So hindi niyo alam. Baka alam nila. Alam niyo baka yun? alam nila yan. Yung kay Brad Pitt. Ayan. Yeah. Ay, ito, ayan. So racing siya. So, kayo guys, tingin niyo, paano ba na-shoot yan? Yung mga ganyang racing scenes sa mga film. Usually naka-green screen, di ba? Tapos emotion blur na lang. Pero ito, this time, nakakagulat kasi yung ginamit nila, isang iPhone. Component ng iPhone, yung camera. Kasi ito, inattach lang nila yung, kumbaga yung lens, yung camera ng isang iPhone. Hindi talaga mismong phone na iPhone. Sa isang part nung... Mismong phone. Hindi po. Component, yung camera lang. Akala ko din noon na mismong phone. Paano i-mount yun? Baka masira. Pero, minodify nila. Dinago nila sa isang part ng kotse, ng racing car. So, ayan. Makita niyo. So, nakakatuwa kasi ito raw yung first time na nag-create si Apple ng minodify yung iPhone 15 Pro into a cinema camera. So, kahit na minodify nila, galing pa rin yung part na yun sa iPhone 15. So, kung ikaw, di ba, meron kang cellphone na iPhone 15 or any iPhone, ibig sabihin, hindi na malabo na makapag-produce ka ng quality film talaga. Katulad nito. Oo, diba? Kasi I think marami sa mga tao ngayon ina-underestimate nila na porket phone camera, not that high quality yung kaya niyang i-capture. Pero seeing this, marami na maa-achieve na mga content. Lalo na kung halimbawa 'di ba sa church, kung ang meron kayo is wala pa kayong professional DSLR or mirrorless, meron kayong phone na maganda naman yung quality. Maximize. I think yun yung makukuha natin dito. Maximize yung resources na meron ka. Pero kayo ba ngayon sa production, kaya nyo na mag-produce, 'di ba, ng isang video using a camera phone? May na-produce kasi na tayo. Yung mga B-rolls po na sinushoot. Hindi, I mean something na yung mga reels, normal yun na phone ang gagamitin pero something na like for film na quality. Kaya na siyang i-achieve Possible talaga. Oh. Ay, may naalala nga ako parang yung isang film na 28 years later. Nakita ko lang, meron silang ginamit na parang nakapalibot na iba-ibang, ito talaga, iPhone 15 talaga to. Oo nga. Nakapalibot, tapos nakarig lang siya, nakamount lang siya. Hindi siya yung tinake away yung component na yun, pero phone talaga. iPhone talaga. As in, buong film gamit. Ang astig nga Talagang mundo ngayon, no? Oo nga po For many of us na nasa social media, na napanood nyo itong nangyari na ito. So, last June 17, merong isang meeting ng City Council sa Tuguegarao. So, alam niyo na to. No? So, yung isang councilor doon, she was assigned to lead prayer. No? At habang binabasa niya yung prayer na yon, nabasa niya pati yung prompt ng ChatGPT. Sabi niya doon, feel free to modify this prayer or tailor it to your specific needs and benefits. So, anong unang reaction niyo nung nakakita niya? Actually, Feeling ko free ako to modify the prayer. hindi mo alam kung, of course, nagkamali yung mismong nagsalita, pero yung sino ba nag-send sa kanya no, hindi na cut yung line, no?
Sana nakat man lang. At So, hindi least natin alam dyan kung- may Jesus name sa Oo. dulo. nilagyan. Na-realize siya, no? Pero tuloy-tuloy siya nag-pray. Pero hindi. So yun, naging viral kaya natin nakita, no? And it received online bashing and criticism. Ayan. So pero ang maganda dito kasi sabi doon sa news na inacknowledge naman ng counselor yung kanyang mistake. And pinaliwanag nga niya na gumamit siya ng AI para i-draft yung prayer. Ayan. So normal naman yun sa atin di ba? Kapag public setting, hinahanda mo yung Formal iniisip mo kung ano sasabihin mo, ipag-pray mo. Minsan nga yung iba papacheck mo pa kung tama ba yung grammar kasi syempre hindi yun yung first language natin, di ba? Pero siguro para sa inyo ba, do you think it's okay to draft a prayer using an AI or to ask help? For me, I think it should prayer should always be personal. Yeah. Pero I mean I use that sentence loosely, no, kasi I can't say na it's not personal to you kung pinaayos mo lang yung thoughts mo sa sa AI. Pero at the same time, if this was a person na hindi naman devoted, I guess, tapos nasa formal event, I mean, hindi ko siya bakit ka na ganyan? Hindi ko siya hindi ko matuturo na ma-judge. more like advice lang siguro sa kanila na next time i-review talaga yung yun yung thoughts ko dun. Siguro yung original prayer galing sa'yo. Tapos if you want ma-touch up siya, pwede mo na ipa-touch up sa ChatGPT. But prayer is, I think, one of the most personal things in the world. Yeah. Kaya mas maganda galing sa'yo, ikaw humubog. It need not be perfect. Pero naintindihan ko yung nag-pray niya kasi government setting Gusto mo maganda yung dating. And initially pag nakikinggan, ay okay to. But yun lang, na-realize, Thinking about it nga kasi nakalagay nga sa dulo, di ba? Feel free to modify. So, ibig sabihin, may in-input na siya na, I guess, na prayer na galing sa... Meron na siyang siguro prompt. Siyempre, nag-start naman yun sa prompt. Pinarephrase, grammar, translation. Pwede kasi yun yung reason na or pwede ding ikaw yung nag-prompt. Make me a prayer. Kasi usually yung response sa ChatGPT, please feel free to modify. That's true po. Yeah. Okay. So ang akin namang i-share ay nighttime scrolling versus espresso. Anong meaning nun? So studies show na scrolling at night delays sleep more than a double espresso. Ibig sabihin, people are more into scrolling na, yung convenience ng scrolling sa phone for more content, yung nagbibigay na sa kanila ng drive. Pero di ba usually sabihin, kaya ka nga nagpa-phone kasi para daw pampaantok. Pero actually hindi. Kasi yung radiation, yung blue light. Well, I think sinong coffee person sa inyo? not me. Ako pa morning lang. Pero morning coffee, I need my morning coffee. Ibig sabihin, a lot of people really drink coffee at night na. Pampagising, Pero sa correct? mga night shift. Pampapuyat, ganun. So yun na pala ang enerhiya na binibigay ng scrolling, nakakapangpagising na pala siya. I think yung sinasabi dito, kumbaga parang yung pag-i-scroll, katumbas siya ng pag-inom ng kape. So hindi ka talaga if you are planning to sleep tapos nagpo-phone ka, mahirapan ka matulog, madi-disrupt yung which is true. Which is true. Yeah. Okay, if there's wala nang iba, no? Yun lang ang news natin for this episode. So I think we can now move on to our topic itself, no? Which is finding mentors and allies in ministry. And this is something that shapes a minister, no? Na lahat tayo may kanya-kanya tayong story sa mga ganito. And lahat din tayo may kanya-kanya tayong definition kung ano ang mentor sa buhay natin. So first of all, I'd like to know ano ang meaning ng mentor para sa inyo?
Tagapagpayo. Sige. Hindi, personal ano naman yun eh. Ano sa Mentor? tingin mo ang isang Yeah. mentor? Tagapagpayo. Tagapaggabay. Ano ang definition ni binigay? Tagalog yung ginagawa ko eh. Pero ano ang personally sa inyo, sa buhay nyo, sa experience nyo, sa naging journey nyo, ano ang mentor para sa inyo? Kasi iba-iba tayo ng dyan. I think yung mentor isang yun nga eh, isang experienced person, guiding, or kasi clear sa atin, I think pag sinabing mentoring a younger, or so pag sinabing mentor, guiding, teaching, Usually helping older. them become better no sa specific area na kanilang minimentoran. So for example, video editing, so meron kang minimentor mo na younger, Yeah. no? So in every discipline, I think merong pwedeng magkaroon ng mentoring relationship. Pag sinabi mo mentor, nadulagin yung salita mapagkakatiwalaan eh. Kasi hindi yung Trust. mini-mentor, hindi magpapa-mentor eh pag hindi nagtitiwala. Na Yeah. yung nagbe-mentor sa kanya sa specific field may kaalaman, may experience. So may dynamics yun na na pag mentoring ba, ikaw yung lalapit doon sa mentor, Yeah. or si mentor yung makaka-spot sa'yo. Diba? Parang ganun. Minsan hahanapin mo pa yun eh. Kasi sometimes hindi nare-recognize ni mentee na yung gravity ng pagkakaroon ng mentor, 'di ba? So sometimes medyo passive passive si mentee. Or let's say pwede rin vice versa, passive din si mentor na ina-expect niya na mentor ako, kailangan ng mentee maghabol. Kailangan i-pursue. Merong mga ganun. Tapos meron ding vice versa na Depende. Depende siya. Kaya important Pwedeng yung both. Pwede rin both. Kaya important yung question natin na na malaman yung kanya-kanya nating definition, experience. Kasi kung for example linagay siya ni Lord sa buhay mo, kinailangan mo pa bang habulin yung ganun, 'di ba? Versus pinag-pray mo kay Lord, parang gusto ko yung buhay ng tao na to. Nakikita ko sa buhay ng tao na to. Parang gusto ko siya habulin. Parang 'di ba? Iba-iba yung storya natin sa sa mentoring eh. Yeah. So for now, let's just talk about on us finding a mentor. Ano yun? Ano yung naging experience natin doon na or finding or choosing or encountering a mentor. Sige, let's start with this question. Kailan mo na-realize na kailangan mo ng mentor sa buhay mo or sa ministry? 40 years ago, nung pumasok sa ministry, wala akong alam. Kasi hindi mo naman alam anong ministry, di ba? Apo. So, ang nangyari sa akin, God placed mentors in my life. Halimbawa, yung mother-in-law ko, siya yung senior pastor namin. Ang madami ko natutunan sa kanya kasi pag bago ka, akala mo, alam mo na lahat eh. Yung may brush ka, especially with dealing with people. I was impatient with people eh. Sabi sa akin nung mother-in-law ko, hindi ganyan, kailangan habaan mo yung PC mo. Yung mini-mentor, pinagpapastulan natin sila, hanapin mo sila. Mother-in-law nyo na siya? Mother-in-law ko na. Nag-meet kayo? Hindi pa. Nung na-meet ko siya, hindi pa, siguro a year pa before she became my mother-in-law. Okay. So, di ba pag bata ka, alam mo lahat yun. Kung ayaw nila, wag nila. Yun ang philosophy ko nung 40 years ago. Sabi ng mother-in-law ko, hindi ganyan mag-treat sa tao. And secondly, natutunan ko sa mother-in-law ko yung kahalaga ng panalangin. Kasi nung nasa pastoral staff kami ng mother-in-law ko, pag ayaw mo mag-pray 4 o'clock in the morning, lalo pag kasi may requirement sa lahat ng mga pastor eh. Sa church pupunta ka, meron kami morning watch. Mag-resign daw kami. kasi hindi pwede yung magmi-minister ka, magpapastor ka, wala kang panalangin sa buhay. So, that struck me. But I saw kasi sa buhay niya, she was a prayerful person. Wow. Nakita ko yan all my life. Kaya sabi ko, yung tinuturo sa akin, pinapamuhay niya. So we followed. Usually kasi pastor, pag sinabi ng isang mas nakatanda or higher up na kung hindi ka magko-commit sa ng church natin, umalis ka na dito. Hindi ka namin kailangan. Syempre sa bagong believer, sa baby Christian, parang Intimidating siya. intimidating. Pero nung sabi niyo nga po, nakikita niyo kasi sa buhay niya na prayerful yung prayer life niya.
Kaya iba yung naging impression Correct. ko sa inyo. Kaya magre-respond ka. I think the fact na kumbaga matatawag mong mentor yung isang tao kasi nakita mo tsaka ginagawa niya, Opo. 'di ba? Kaya ka alam mo 'yun. Parang ngayon, kailangan ko na ng mentor. Pastor Peter, pwede ba tayong maging mentor? Sige, siya. Saan? Yun yung di ba? Saan? Ano ang Saan? nakikita Anong mo area? sa buhay ni Pastor? Spiritual mentor. Hindi kasi pwede applicable ba na pwede mong maging mentor ang isang tao kahit di niya alam na mentor mo siya? Hindi, in a sense na ako kasi Actually, pwede. Yeah. parang halimbawa kay Pastor Peter, kasi lagi mahilig si Pastor Peter na bumisita sa room natin, 'di ba? Tapos magkakwento yan bigla or mag-a-advise on something. Una nakakatawa pero biglang merong may advice may kapupulutan. Hindi alam ni Pastor Peter na actually na-encourage ako doon. Ganyan. So minsan kaka-random advice ni Pastor. Natatakil na kaya di ko nasasabi. So parang na-mentoran ako in Ayun. some way. Yeah, Kahit yeah. So parang ganun. I think iba't ibang levels eh. Kasi nung na-mention mo yung mentoring na kahit hindi alam ng mentor, siguro, would you consider it a mentor? Would you consider someone a mentor na kanwari, author ng isang libro na binabasa mo, That's tapos a good, natuto ka doon? comparison. Diba? Depende. Sa akin, Comes in many if you forms. ask me about sa mentoring, I would lalagay ko siya sa side ng life coach. I would say kasi or fitness coach ganun kasi kailangan nila malaman yung paano ba yung sila magpa-prescribe ng aktibidades mo sa sa buhay. Ano yung kailangan mong gawin para maano to. And they will check up on you. I think yun din. They will check up on you. I would say sa experience ko, yun yung isa sa mga kailangan ko i-submit when I have a mentor. I believe na I have to update this person with regards to kung ano man yung specific na mini-mentor niya Kasi sa akin. accountability ang mahalaga dun sa aspect na yun. Yes po. Yun yung kinalakihan ko na when I had a mentor before, na yun yung pinaka hard hard truths or hard na challenge na inano kasi you have to be ready to expose yourself to that person. To be vulnerable. Saka to transparency yun. Siguro yun ang heart talaga ng mentoring. Pero sabi nga ni Kuya Patrick, some people, individuals have mentored us, but we have never seen them face to face. Alam mo katulad mga leadership books ni John Maxwell. I mean, it's a different level kasi babalik ka sa mga sinusulat ni John Maxwell kasi nandun palagi yung questions niya, what are you doing with your life? So we can say in that siguro that level na many of us were mentored by John Maxwell but we have never seen him. But because we took to heart yung kanyang mga kasulatan, yung kanyang mga katuruan. But siguro the heart of mentoring is what you say. May accountability, may nagpapatnubay sa'yo. Kaya parang I mean yung terms kasi medyo interchangeable and sometimes many times vary sa situation na meron ka. So again, sa akin kasi naghanap nakita ko talaga sa taong yun na parang Lord, alam ko broken yung buhay ko pero nung nakita ko yung brokenness ng tao na to, nakita ko kung paano ako kumilos sa brokenness niya. Parang gusto kong gayahin. Parang ganun yung sa akin. So ito lumapit. Ako yung although this my mentor kept an open naman to especially na she's the head of our worship team. She was open to people coming to her place to to chat, to have fellowship and all that. Then I kind of kumbaga responded differently na Lord, yung season ng buhay ko ngayon parang kailangan ko talaga ng mentor. Oo. So very relatable pala sa yung recent ngayon. Very nakaiyak nga eh. Shoutout sa mentor Kilala ko. natin yan si Ate Nesta. Siguro pwede ka mag-acquire ng skills katulad kami ni Chevy sa school natuto namin about media aspects.
Pero yung magme-mentor ng pananaw mo sa paggamit ng media, ako I can say yung founder ng AP Media si Bill Snyder. Siya yung naghubog nung kaisipan ko paano katulad, isa sa mga sinasabi ni Brother Bill noon, media that comes out of the local church goes back to the local church. Sabihin niya yung hindi pwedeng kasi nung araw nung college ako nasa campus ko Save for Christ. Ang pananaw ko pag pinalabas namin yung Jesus film kasi we were one of the pioneers to show. Akala ko basta may pelikula lang ay madami nang mananampalataya. Pero ang sabi nga ni Brother Bill, I can still remember yung ang media tools are good for two things. Sowing seeds of the gospel and discipleship. Pero yung harvest daw, personal ginagawa yung pag-harvest ng souls. So ito nag-stick sa akin yung paghubog ng aking worldview si Bill Snyder. Apart from other things. Yun yung sa mentoring kumbaga even kahit matagal na. Naalala mo pa rin yung mga advice nila, yung mga interaction mo with them. Yeah. Yun. Sa akin, thinking about the mentors in my life. Yun nga, iba't ibang area. So I think my first mentor sa area ng music nung teenager pa ako na marunong mag-keyboard, ganyan, nag-aral. Nag-keyboard kayo, Pastor? Oh. Nag-gitara din. Surprise. Nag-gitara din. Ayun. So yun. So yung pastor namin that time, missionary sila, si Pastor Johnson, Herb Johnson and Karen Johnson. Ayun. So sila yung mga nag-guide sa akin kung paano mag-play sa worship team. Ayun. So doon ako nag-grow as a keyboardist, and then ang sumunod na nag-mentor naman sa akin sa youth ministry. So yun si Pastor Sur Del Rosario. So naalala ko nun, actually I think doon sa mga mentors na na sa life ko, kasi mahiyain ako, so hindi ako yung like sa'yo na nag-initiate, parang teach me, parang gano'n. Diba? hindi ako gano'n. So most of the people na I considered mentor, sila yung nag-offer or lumapit, and ayun. So like with Pastor Sur nga, I was just attending an event, yung in-invite niya ako sa isang training, tapos doon na nag-start yung relationship namin as a mentor-mentee. Yeah. Sakto, Kuya Pat, kasi sinabi mo kanina na ikaw yung tipong tawag dito, passive ba? Mas ba na term yun? Tapos sila yung Shy. lumapit. Shy. So, ano po yung isa sa mga pinaka naging challenge or experience nyo with your mentor, na may pinagawa ba sila sa'yo? Yeah. Oo. Pinaka nakakahiyang. So siyempre dahil mahiyain ka, may mga ipapagawa sila sa'yo na out of your comfort zone. Yes. Yeah. Ayun. So kumbaga, siyempre gusto mo mag-grow doon, lalo na kung di ba, kung ikaw yung nag-ask na, uy, mentor mo ko, tapos may papagawa sa'yo, tapos ayaw mo gawin, di ba? Yeah. So I think isang example nun so yun nga, mini-mentor ako ni Pastor Sur sa youth ministry, and then one time in-invite niya akong magturo sa isang youth gathering. Turo agad. Ayan. Oo. So, agad. I mean, medyo matagal ko na siyang kasama, tapos watching him, ganyan-ganyan. So dumating yung time na, okay, itong session na ito, ituturo mo. And I remember that was in ICS. Hindi pa ako pastor sa ICS noon. And so todo prepare talaga ako. Diba? Kasi yun nga, mahihain ako, introvert. So ayokong nasa harap ng Tapos so time na magturo, mag-share, no? And so I thought I did well.
not until dumating yung feedback ng mga tao. Kasi after the event, pinapa-evaluate paano nagturo tong taong to. Oh my. So, syempre, dahil tinitrain ka sa area na yon, pinadala sa yung mga Hard pill to swallow. So, nung sinabi sa akin na, syempre, first, boring, ganyan. Tapos, nakakanto. Na-hurt talaga ako. Nasaktan talaga ako doon. Tapos, pero I mean, that's part of it eh. That's part of it. Na, kumbaga, ang maganda doon you don't stop na mag-improve. Yeah. Ayun. So, yeah. So tumanggap ulit kayo ng next pa. Ha? Agad-agad. Tumanggap kayo ng next na May sumunod po ba? training. Hindi ko na maalala, pero I mean nagtuturo pa rin naman ako ngayon. So naalala ko yung taong yun kasi kasi naka-mention kung sino yung mga nag-evaluate eh. So talagang matagal kong yun na Bago mo pinatawad. Pag nakikita ko yung tao na yun. So, Kilala niyo yung tao. Oo, kilala. Alam, mahirap yun. Patawarin niyo muna. hindi matagal na yun. Boring Pero pala yun ako. nga part ng growing up as a young leader. Ayun. Yeah. Pero tingnan niyo naman ngayon, host na ng podcast. Kaya nga. minsan sabi nga, you push out of your comfort zone. Alala ko, kasi ako musician ako eh. So ang trabaho namin first in lang sa dali mga gamit. So may crusade kami sa San Carlos City, malaking crusade, evangelistic crusade. So ang mother-in-law namin na speaker tas sa ibang mga Christian na celebrities ka nga. Nung third day, kailangan bumalik sila. Sabi sa akin ng mother-in-law ko, ikaw maiwan, ikaw mag-preach. Ako lang mag-isa, umalis lahat. Naku, pag uwi ko doon sa bahay, kung saan kami nag-i-stay, sabi nung lady doon na host namin, paano na yan? Ano mangyayari dito? Wala na yung mga Christian. Sabi ko, depressed ako. But I went to the house of the pastor na kilala ko sa San Carlos. Sabi niya, hindi naman sila makikinig sa iyo, kay Jesus sila makikinig. So that was yung experience ko na, alam ko lang for spiritual loss kasi sa campus ko sa Christ ako. Yun ang preach ko dun sa San Yeah, Carlos Sakto City. pala ito. Pero pag kayong para bang sasabog ang dibdib noon, di mo alam kasi noon 13 kami, naiwan na lang ako mag-isa. So that was a challenge. But yung mentor ko, mother-in-law ko, knew it would spark something in me. Wow. But it was nakakatakot. I think yung principle dito is meron tayong mga older leaders sa atin, especially pag sa church media teams na they are not just asking us to do hard things. Alam mo yun, na parang gusto pahirapan kayo. No? And minsan, they see something in you. Hindi naman minsan, actually kadalasan, mentor see something in you na hindi mo nakikita. Yeah. And they see a potential. Yeah. Kaya dadalhin ka niya sa mga paths na may stretch ka, mag-grow ka. Kasi minsan pag first timer ka nakikita mo lang sarili mo, mga doubts sa sarili mo. Oo, Kaya diba? nabablock yun yung nakikitang potential ng mentor. Yeah, oo. Yeah, ayun. So kumbaga, pag dumaan kayo sa ganung scenario, actually be thankful na merong nag-aano sa'yo, nagbe-mentor and nagga-guide. Ayun. Oh, usually kasi iba-iba reaction ng tao eh. I think I've seen so many paano ba lives or encounters pala with a mentor and a mentee na hindi nag-work. Okay. May mga ganong bagay kasi Hindi tama yung timpla. oo. Hindi tama yung mix. Oo. Yeah. Well, actually magandang rin siya. I think maganda siyang question na iba to rin sa inyo po, Pastor, and kay Chevy. Ano po yung pinaka naging challenging part ng mentor and mentee experience niyo? Siguro ang pinaka-challenging pag iniiwan na sa'yo yung full responsibility. Halimbawa, for many years, kampante ka lang kasi katulad, sa experience ko, I was part of the pastoral staff. So, kampante ka kasi, the buck doesn't stop with you eh. Tapos, I remember no 1984, sabi nung mother-in-law ko, she will pupunta sa Amerika, magiging full-time missionary at large. So, iniwan sa akin yung responsibility of pastoring the church. Eh, syempre, when that happened, lahat ng doubts papasok sa'yo, kaya ko pa to. Kaya mo sumuport. Pero pag ikaw na yung inilagay doon, that's another thing. So I think yun yung experience ng miskin ng mga
yung mga media practitioners, yung mga nasa media teams, 'di ba? Noon ka lang, alalay ka lang. Tapos may iniwan na sa yung responsibility. Ikaw na. Oo. So I think yung challenge na yun, we take it up kasi sabi nga ni Kuya Pat, may nakikita sa iyo yung mentor na potential. Hindi lang ma-realize yung potential pag hindi sa iyo iiwan. Yeah. Pero minsan sa mentoring relationship, yung ganun nga, yung parang alam natin yung term na bigla ka nalang tinapon. Doon sa, Ay, nako. Yes. in the den of lions, parang gano'n. Yes. Parang pag tinuturuan ka mag-swimming pool dati, di ba? Ihahagis ka lang, tapos ikaw na bahala, di ba? Instinct mo na lang. Pero is that something na, na kumbaga parang acceptable ba yon? Is there a better way to release someone you're mentoring? Iba-iba rin kasi. Kasi merong ganun na natuto eh. Ganong Yes, training. Kaya ang nangyayari kasi dahil ginawa sa akin, ganun din gagawin ko sa iba. So, produkto po tayo ng gano'n. Ayoko diba? na pala maging mentor si Kuya Pat. Joke lang. Uy, wala akong sinabi. Joke lang. Example lang yun. Hindi, pag hindsight kasi ngayon, kung ako lang, gradually gagawin ko. Unti-unti. Yung turuan man context, iiwanan mo dito. Turuan mo, nagdagan mo. Pero noon kasi that worked for an older generation eh. Hindi ko alam ngayon sa generation to kung Depende. acceptable pa Sa yun. atin ba, Chris? Tingin mo? Parang, ikaw na. sa akin kasi mga nakasama ko sa church po, ako lang Kaya yung tapon ka pinakabata eh. Ako lang, so yung technically yung generation nila yung sinasabayan ko. Okay. So Depende ako na rin eh. Kuya Pat, Mm. sa kasi worship kumakanta po ako sa worship team. So may maraming times na binabato ako na mag-worship lead biglaan on the Sunday. On the spot. So I have no choice. Pero it was a great paano ba? It was a great call sa personally sa buhay ko kasi it's pushing me na shocks hindi ako pwedeng hindi mag-aral ng kanta kahit hindi ako magsa-serve or kahit diyan lang ako sa ibaba. I think I have to be prepared to either sing or I have to be prepared to lead the song. Para yung mindset ko, hindi porket backup singer ka lang dun, ito lang yung aaralin mo. You have to study the song like you're gonna lead it. Ganun yung parang yung parang sa akin. So bibiglayin nila akong ikaw mag-lead ng fast song na to. Pinaka-stressful yung fast song kasi paano mo papapalakpakin yung mga tao? I think hindi talaga mawawala yung Spontaneity. yung on the spot Yung na. bigla. Yeah. Tsaka miskin, naalala ko, Mahilig din ito si pastor Sir namin. JR, si Sir JR. 35 years ako huling bumuton ng switcher. So, siyempre, alam mo, kami mga OG, di namin ginagawa. Sasabihin niya, ni Sir JR, magbuton ka. Siyempre, nakakapa ako, miskin na alam ko yung ang tagal mo na hindi ginagawa. But, siguro, twice ko na nagawa, you get the feel again. Pero, alam mo yung miskin na alam mo na, parang feeling mo, bakit ngayon, ba't bigla? Pero masaya naman ba? Masaya, oo. Wait, may nag-comment sa atin. Sabi ni Pastor Dana. Ayan, hello Pastor Dana from Epicenter. Yes, much needed topic po. Sabi ni Carl Josh, challenge of being a mentee ay listening. Ayan, pakikinig. Being a mentee pag nag-gain na ng confidence, hirap makinig dahil may sarili ng diskarte. Ayun, so minsan ganun nga, no? Yung parang kala mo, Ito yung, sorry. kala mo, Ito ko. kumbaga nagawa mo once, feeling mo galing mo na. pero you need to learn more pa, di ba? Yeah. So listening, very important. Sometimes you have already may mga preconceived ka na mga Techniques. beliefs. Beliefs. Oo, or principles na i-challenge ng iyong mentor. I think ako diyan. Isa rin ako sa mga naka-experience ng pagbabagong Parang alam ko na ganyan. yan. Alam ko na yan. Akala ko ganito lang talaga eh. Pero Shab, baka may ma-share ka about ano yung pinaka toughest experience mo na challenge yung comfort zone mo sa ministry. Ministry? Dito talaga sa APM. Sino? Pagpasok ko pa lang. Joke lang. Same kay Kuya Pat eh. Mag-aaral na sana ako nung kanina yung teaching. First time kong magturo sa Cebu. Sa APM. Okay. Sa tingin ko,
kailan ako tanongin, yun pa rin yung magiging first answer ko. Kasi yun yung first ever experience ko An- na magturo ano, parang sorry, professionally. Ano meron dun sa Cebu? Yung AIM, yung parang every 2 years siyang ginagawa ng AP Media Asian Institute for Media and Ministry training. So, nagtuturo ng mga students ng mga church media volunteers, 'di ba? About media, pwedeng about video production, audio production. Tapos isa ka sa mga nagturo. Oo, sa video production. Ako that time I don't consider myself na sobrang professional kasi learning pa rin naman ako. Yeah. Student pa rin ako. Pero na-stretch yung aking capability. Talagang sabi lang, ma-stretch talaga yung skill ko dito. Kasi parang ituturo ko lang kung ano yung pinapractice ko. Ako kasi parang ang kinakabahan ako nun kasi parang what if mali yung maturo ko? Like, or what if ahead na sila sa akin? Parang yung matuturo ko ba, basic na lang, parang hindi na nila kailangan. Pero, ako din, nagulat sa feedback ng tao, katulad ni Kuya Pat. Pero sa akin lang, good feedback. Wow, buti ka pa. Okay. Wow. Hindi, I mean, pero yun nga, yun yung ano, I think ang napulot ko doon, hearing din yung story ni Kuya Pat, na you'll never know kasi unless you try kung ano yung magiging feedback. Oo, pwedeng good, pwedeng bad, pero both good and bad, meron ka mapupulot doon. Kung si Kuya Pat mas lalong na-motivate, ako rin mas lalong na-motivate na ibig sabihin, tama Actually, nga. na-depress ako noon. Hindi, joke. Sobrang opposite pala lang. Buti na lang dyan si Lord. Hindi, pero nakakatuwa nga na yung challenges na yun, mas nag-push pa sa akin na magustuhan ko rin na magturo. Kasi noon talaga, sabi ko, sige, binigay sa akin parang maano yung skill ko doon, pero actually medyo half-half na parang ayoko talaga magturo noong una kasi hindi ko nga siya skill. Ano lang ako hanggang practicing ganyan kung ano yung ginagawa. Pero nakakatuwa din na meron ka na be-bless na tao sa ginagawa mong pagtuturo na noon ayaw mo. Kaya I think yung ganong pagtapon sa akin, gamit ko lang yung term, yung pagtapon sa akin na ganon, is naka-benefit rin naman sa akin and sa heart ko na mas mag-serve hindi lang sa media mismo kundi sa iba pang field na like teaching. Ayun. So yun. I have this, I remember nag-coach ka rin dito. Meron kasi kaming film competition na which is upcoming. It's called Likha. Likha. And where we invite students, tama ba? People who are passionate in creating films, and isa ka sa nag-coach sa last Likha, and nakita ko yung excitement mo na dun sa mga naging students mo. And what I'd like to ask is as a coach, gaano ka may yung concern and yung excitement for the So, person you're teaching, yun ba yung nag-establish sa tingin mo? Yun ba yung nag-establish sa'yo as a coach to them, na if they fail, you feel discouraged or parang nasasaktan ka for them? If they succeed, sobrang saya mo. Sa tingin mo yun yung nagde-define what you would say as a coach or a mentor? Nagde-define as a mentor. Parang yun yung sa tingin mo, sumusukat lang self-definition sa pagka-effectiveness ng pagiging mentor mo. I And, think hindi, I mean, kung nag-fail, parang nag-fail ka rin. Parang hindi naman or ganun. succeed, no, or succeed like when they win battles, nagiging masaya ka rin sa tingin mo. Siyempre, kailangan mong parang as a mentor. Wow, mentor na. I mean, coach, mentor. Pakatawanan mo na yun. Hindi kasi, Natural na lumabas yun. Yun yung pinapalabas ko ngayon eh. hindi, naisip ko lang, as a mentor, of course, kailangan mong i-share yung both ups and downs ng mentee mo. Yeah. Kasi nilook up ka nila hindi lang sa capability mo to encourage them but also to comfort them. Parang ganun, during down times, ganyan. Kasi kung nandun ka lang during successful moments, parang para saan pa yung pagiging mentor mo kung hindi mo rin sila i-lift up during Their lows. lows ba, failures, ganyan.
Tsaka I think pwede rin matuto yung mentor sa mentee. Yeah. Yeah. Di ba? Oo. Pwede yun. And share nga ni Lord Lord Win, Win, yeah. na siguro po yung accountability kasi aalagaan mo talaga. Kasama na sa loob ng simbahan, victory niya, success mo din. Struggles nyo, burden mo din. Yes. Spiritual, emotional, relational, pati financial, kasama na Lahat, din no? po. Lahat ba? Carry, Minsan. Di ba carry each other's burden? Mentor, parang gutom ako. Yun ang minsan na-realize ko sa KFC. church natin, may mga mag-i-step up na mentors because they are skilled in an area. Katulad ng experience ko. Of course, live stream ang usually ginagawa natin. Yeah. And then of course, meron tayo on the side, I think madaming churches, meron sila recap, mga photos yun, recapping the whole thing. Siguro, acceptable na may mga photos, pero one of our members in church, si Henry, nakita niya, parang he can help out kasi he was a professional photographer. So, ang ginawa niya, nag-volunteer, sabi, can I mentor, can I create training? So, train niya yung media team sa photography, mga composition, etc. So, nakita ko, Voluntary. after nag-improve nga yung mga the way photos are taken. And I tell nga my friend si Henry, member si church, because there is something that a still photo can capture that cannot be captured by a moving video. Iba no? So yun yung na-experience ko. Pag tumayo sila, i-recognize natin kasi meron pala silang pwede i-impart sa church. Actually, magandang tip yun eh. Merong mga members tayo sa church na professionally, they are equipped, they are expert, they do it for their job, na may not be volunteering on a Sunday dahil they have commitments or whatever reason, pero pwede natin silang itap to mentor or to teach yung mga volunteers natin. Definitely maraming members na gano'n na magagaling na pwedeng mag-mentor. Agree. Ayun, sabi ni Ian, Sir Ian, I think very important na gayahin yung style ni Jesus Yes. as mentor to his disciples. So speaking of Jesus, Pastor, paano ba nag-mentor si Jesus sa mga disciples niya? Alam mo, iba yung style ni Jesus. He selected Kasi like he selected his disciples. Unlike sa Jewish culture, yung disciple na mimili, ito siya namili. Tapos he spent time with them He showed them how to do ministry. And so gets nila. So when Jesus died and rose again, gets sa mga disciples how to carry out the Great Commission. Kasi yung mentor nila si Jesus, talagang live with them, taught them, showed them by example. So I think the Jesus style never grows old. It's one of the most powerful types of mentoring. So pag sinabing mentor, talagang may proximity and availability. Nabanggit ni Pastor na live with them. So talagang di mo pwedeng iwan yung mentee mo. Hindi porket sa isang, kunyari, sa media lunch nagka-mentor, yung mentor, hindi ka lang doon magtuturo. Diba? Kumbaga parang life coach ka na rin. Kung may mga personal struggles sila or problems, diba? Sakop na rin. Involved talaga sa buhay ng isa't isa. I think yun nga iba't ibang degrees, I think, kasi merong ganong mentor na parang pati personal buhay, pati personal na buhay mo talagang alam mo yung involved siya, pero meron ding mentoring lalo na sa siguro more on a professional and corporate setting na yes. ang kumbaga kung ano yung area of expertise niya, yun yung doon ka magpapamentor sa kunwari script writing, no? So lalo na kung kasi yung mentor mo hindi naman kayo yung parang close na na alam mo yun. So depende pala. Depende rin so alam mo yun. Pero I agree na ganun din the way Jesus mentored. Actually nga mentor is just one of his roles or function. Yung relationship niya with his disciple, actually he was their he was their teacher, he was their discipler nga sa context ng in how we understand discipler kasi more on spiritual, personal life coach ang dating, parang ganyan. So speaking of which, yung Jesus and disciples, no, I'd like to ask this question din, na what
what does it mean to be mentored? What does it mean to be discipled? Ano yung difference niya sa parang binigyan mo siya ng advice on this part of life? I know we talk about iba-ibang levels, iba-ibang degrees of pero I think it has to mean a little more something, 'di ba? Than Merong just common denominator. Opo, may common denominator siya. So for you, what does it mean to be discipled, to be mentored? Not just trained. Not just train. Well, I think training mostly for skills lang eh. Pero kung discipleship, 'di ba? Discipleship is more than skills lang. Parang sakop nun pati nung attitude mo, pati yung mga kung paano ka mag-respond sa mga different criticisms sa output mo as a creative, sa different mga even compliments, 'di ba? Yeah. Para maging humble ka. So I think discipleship mas malalim siya eh. Kumbaga hindi lang siya yung outward na skills mo, kundi yung mismong ikaw. Nababago rin yung personality mo, paano ka makitungo. Yeah. Kasi kung dinidisciple mo yung isang creative, ako nagsasalita muna. Kasi prone din ang creative sa sa pag, kunyari lumalaki ulo, ganyan, di ba, sa humility, ganyan. So kung dinidisciple mo yung isang creative, hindi lang tinitrain for his or her skills, na i-impart mo na kailangan in every output na ginagawa niya or every successful output na ginagawa niya, hindi dapat siya magiging doon, parang mag-take pride so much na nalulus na yung submission tsaka humility. Yeah, definitely. Yung na-mentor kasi, mentee ka, another area, of course, you trust your mentor. Yeah. There is also the importance of submission. Hindi naman absolute submission, but I submit because I trust. And then part of it is being able to dialogue with your mentor. Yeah. Kung may mga bagay na hindi mo naiintindihan, bakit ka dinadala sa path na ito, a mentor is open to dialogue. Kasi pag naintindihan ko saan ako dinadala, then masusunod ako, mas magpapahubog ako. Dapat open for correction That's din yung right, mentee. Hindi naman perfect kasi ang mentor is not perfect. Yeah. But parang ko sabihin, lamang siya ng 200 paligo kaysa sa'yo. 200 So yung paligo. experience niya sa buhay, Yeah. ipinapasa sa'yo. Yes. At mahirap yung mag-mentor kasi it takes time, commitment. Yes po. So lalo na in ministry. So we appreciate, shout out to sa mga mentors Mentors. dyan. Lalo Yes yung po. mentors ng mga creatives. Hindi matatawaran yung ginagawa nyo for your team. At alam ko hindi kayo tumitigil, patuloy yan because you know this is the work of the Lord. Yes. I think sa mentoring kasi hindi mo maiiwasan na meron ding life transference, parang gano'n. Yes. Alam mo yun, though mini-mentor mo siya sa specific discipline or expertise, yung how you live, how you speak, how you act, how you treat that person, napapasa mo rin doon sa taong yun kahit unintentional. So, kumbaga, kaya for mentors, kailangan rin tayo, maging well-rounded mentor. Hindi lang dahil sa creative lang, kumbaga, hindi mo na rin iniingatan yung testimony mo or, di ba, yung ganun. What would you advise someone who's looking for a mentor or who doesn't have a mentor in the ministry? Katulad ko, ikaw ay someone na nasa small church setting. Parang wag ka nang lumayo. You can ask your pastors, 'di ba? Tsaka malaking factor yung build a relationship with them. 'Di ba? Not just attend ka ng church, kinig ka kay pastor. Yeah. Or not just attend church dahil in-invite ka nung nag-invite sa'yo. Hindi lang naman yung nag-invite sa'yo yung pwede maging mentor eh. Yeah. You can also connect with other church members na doon. Ganun. So, I think be open and you have to try to ask them, especially yung pastors, if you can, katulad ginawa mo, di ba? If they can be your mentor, or if there's someone na willing na lumapit sa buhay mo, I mean, di ba, na parang gusto rin ikaw i-train, or
encourage, katulad nung kinawento ni Pastor Peter, then be open din sa ganun. Yeah, for me, what I would advise for people who are looking for mentors, no, unahan ko na it's not gonna be easy. I know na we may have different reasons why we're looking for a mentor, pero what I can say is it's gonna be challenging. I know na to have a teacher means you're gonna have a guiding hand, pero it does not it won't eliminate the tawag dito, the difficulty of a certain challenge in your life, but you know for sure na there's someone behind your back, no, na pushing you. You're not alone. Exactly, and you are not alone. Kaya po. Si Pastor Peter na lang yung last. Sa akin yung as a kumbaga wala kang mentor, no? Yun yung as a Advice. mentee, I think you need to settle with yourself muna. Am I willing to be mentored? Yeah. Kasi minsan kasi uso kasi yun lalo na sa church, no, yung find the mentor, ganyan. Tapos pag naganap ka ng mentor, tapos pag may pinagawa sa iyo, ayaw mo naman gawin, di ba? So anong sense nun, di ba? So Ready yung heart mo dun. yeah. So you need to settle in your heart na you are willing to be mentored. So that involves humility, that involves getting out of your comfort zone. Yeah. That involves pag nagkamali ka, learning to admit and bangon ulit, So and then look around you. So for example sa media team, if you are working on a certain skill na gusto mo i-develop, don't be afraid to ask questions. Kasi minsan, yun nga kumbaga parang, minsan kasi iniisip natin, pag nagtanong ako, na-expose yung ko, wala akong alam. Yung parang ganun, di ba? So, True. pride yun True. Pero, meron nga kasabihan, di ba? The more you know, the more you don't know. Yeah. No? So, kumbaga, we need, kaka-discuss lang, I think, saan ba yun? Sinong group kausap ko, pero life should be a lifelong learning. Ayun. So kahit matanda ka na, I think yun sa Divo natin yun, no? Na kailangan never stop learning. Yeah. And also for those na you know a certain skill, alam mong you enjoy serving. Meron kasing ganun na mga nagsaserve sa church na gustong-gustong mag-serve hanggang tumanda sila, nandoon na lang sila. No, they need to realize na you need to raise people. Yes. The next generation of Yung pinaka-essence ministers. ng mentorship. Oo, kasi alam mo yun, darating yung time na we will take a step back and another generation will come in. So, kumbaga, yung legacy mo you need to raise up and mentor people. Kaya pala binibigla ka ng mga mentor mo Kasi na alis mag-step na. up. Kasi mag-step up ka rin eventually. Tapos mag-step out sila. Mag-step out sila. Siguro one key, if you're looking for a mentor, Yeah. involve yourself in the ministries of the church. Halimbawa, nasa Amen. cell group Iba-iba. ka, Yes. nasa smaller group ka, mga tribes. Kasi doon mo nakikita, sino yung mga tao na ginagamit ni Lord, no? I think, pero pag wala kang involvement, naghahanap ka ng mentor, ang hirap kasi you don't know people Yeah. And also I realize yung mga ginagawa natin sa church. Halimbawa ako, I'm the lead pastor of the church, but I have a triad. We have no leader. We mentor each other. These are guys na old ko. I learn from them. Sabi ko, Support. then I realize, ito pwede pala to. You discover, akala ko tahimik lang tong brother na to, pero pagdating pala sa triad namin, magaling siya magdala ng discussion, malalim yung insights. So if I was not involved, I would not have known it, no? Even though I've known them for a long time. So involve yourself in ministry. Now sa media team ito, hindi kasi madaming specialization sa church Kaya gusto ko yung topic to kasi may kaalyado ka. And ito, one of the things na na-realize ko sa media team, pag ang pastor is not behind you, ang hirap. No? But yung pastors or pastoral staff
is behind the media team, madaming magagawa kasi may kaalyado. Yes. Itong mga volunteers, hindi naman natin binabaya, hindi naman to swelduan. Yeah. Sila yung mga first in, last out. But when they feel that there's somebody with them, Yes. journeying with them, they may not be skilled. But yung mga pastor natin magagaling yan eh. Yung tabihan lang sila, palagi ini-encourage, palagi Yeah. natin, ay laking bagay pala yun sa media team. Yep. Meron na talaga. Okay, sige, let's move on to our updates muna. Bigyan natin siya Sure ng na to? update. Sure na to. Sure na to? Gina? Yes. Yan. So, recently, meron pinuntahang workshop ang video production team ng AP Media sa Yes. Henry's Camera Photo Fiesta 2025 sa Juan Ayala. Yeah. So, ang kagandahan doon, free yung mga workshops. 11 to 8:30, Yes. 3 So, days. So, kayo, kung sa mga creative media team nyo, pag may mga workshop, don't hesitate to join. Very beneficial siya. Then lastly, ano nga pala, gusto ko lang batiin ang aking Yes. brother, ang ating brother, si Prince, who is... Nasa technical team, pero nag-host din siya minsan dito. Oh. Bakit nga ba siya natin babatiin? Anong meron? Pakita ka naman dito, brother Prince. Kasi, dito ka nga. Kasi, Bakit nga? anong mangyayari? Ano mangyayari sa'yo? Birthday mo ba? Lapit. Lapit. Yan. Ano ba? Birthday mo? Hindi. Si Prince ay ikakasal na. Yes! So, ito ay open joke lang. Open invitation, ha? Sa Yeah. Ayun. Thank you, Congrats. Prince. GM best ipa-flash wishes. natin yung Gcash. Kay Ate Grace, happy birthday. Yes. Yeah. Yeah. Congratulations, Prince. Okay. Yeah. Now we Going can- back, Let's move on to our topic kanina. So we were talking about what the experience was when we had mentors, when we have mentors. Maybe we can share a little bit naman, especially sa inyo po, Pastor Pat and Pastor Peter, na what are your experiences when meeting when mentoring someone? Ano naman po ang perspective ng isang mentor when it comes to basically teaching someone? What's the challenge? Any challenge? Any mentor and not mentee. yeah. So perspective ni mentor, what can you share about it, and what highlight or what's that beautiful thing that you experience as a mentor or challenging? Siguro one of the long-term na experience ko sa mentoring was mentoring a couples ministry for many years, no? And so you have to have the commitment of time. Yung mga mini-mentor mo should be in your heart and mind. Yes. Because not only do you pray for them, you are a listening ear, and then you provide direction, especially for where we're going spiritually. Kasi ang specialty ko yung couples eh. So we had that many years before, and then ngayon ako naman men naman ang mini-mentor ko. So ang nakita ko is it's the beautiful thing is you learn while you're mentoring people eh. You learn when you're mentoring them through problems and difficulties. Na apply mo yung, you see the grace of God moving in their life, and you're encouraged to move. And hindi madali, of course, to be a mentor, because sabi nga, it's not just teaching eh. Yeah. It's sabi nga ni Pastor Pat eh, may transference of life to them na ngayon, miskin hindi mo mentor, you realize that may naturo ka naman, may na-impart ka, that they are continuing naman to impart to others. Parang si Paul, di ba si Paul, meron siyang Timothy, may Silas siya, and we realize effective si Paul kasi yung ebanghelyo nasa Pilipinas, we're believers here. What he did to mentor others was, and he tama si Paul pag sumusulat, ang lalim ng ano niya, yung umiiyak siya, nag-feel siya, oo. Hinanakit siya pag iniwan siya ni Dimas kasi mas minahal daw yung sanlibutan. I'm saying, you will have ups and downs. You will have success stories. You will also have in your mind parang failures. Dapat, I should have done this. No? But you will not exchange the experience of being a mentor for anything this world offers. Wow. Pastor, you mentioned na there's gonna be may ups and downs din talaga ang life ng isang pagiging mentor. Would you say na a mentor is can be a lonely journey at times? Yeah, I can say that. Kaya nga kasi
ang maganda sana, your mentoring, somebody's mentoring yun, ang levels. But you know, in real life setting, sometimes you're in a crowd but it's so lonely out there. You feel na, bakit ako lang nilalapitan? Bakit ako lang may solusyon? Bakit ako lang may sagot? But that's where the Holy Spirit comes in. You know? You may not have a physical mentor, but the Holy Spirit has been promised to mentor us, to be alongside us. Sabi nga ni Jesus. Yeah. Ikaw po, Kuya Pat, any challenge or highlight in mentoring someone in your life? Siguro bukod sa nasabi na ni Pastor Peter, no, I think isa sa challenge ng pagiging mentor is not replicating yourself. Yun, kasi minsan parang for me kasi yung mentoring is not trying to produce a mini-me. Alam mo yun? Hindi ka, kumbaga, for example, I'm mentoring someone na pagdating sa graphic design. So, actually, bago ko pa siya na mini-mentor, may nakita na akong potential sa kanya na sarili niya. So, I will not try to push my, alam mo yun, yung style ko sa kanya. And my job as a mentor is to help him grow sa gifting niya, sa area niya, with the experience that I have, you know, with the, kasi, malaking aspect ng mentoring yung experience mo yung time na pinagdaanan mo para yung taong yun hindi mo namang sasabihing shortcut pero they can learn from your experience and your mistakes parang ganun. So yung challenge doon is not to hold tightly to that person na kapag alam mo yun, binigyan mo siya ng principle, binigyan mo siya ng tapos it's up to him how he will interpret it, how he will paano niya i-live out yon. Not trying to produce tama ba? Gets mo yung ibig sabihin ko? Kasi sa area ng discipleship, alam mo yun, you produce a disciple after Christ, not after yourself di ba? So I think yun, you let the person grow sa sarili niyang giftings. So just because your mentee doesn't act like you or show things the same way that you do, it doesn't mean they're failing, right? Kasi merong mentoring na yung parang kita mo pa lang yung mentee kung paano siya magsalita, kumilos. Kilala ko sinong mentor dito. Diba? Pati yung how they speak, accent. Pero I think hindi naman siya masama if first try hindi masamang ganun. Hindi masama. Pero as a mentor, yun yung we need to safeguard na kapag hindi mo kamuka, alam mo yun, wag kang wag sumama yung loob mo. Alam mo yun. Sa learning style ng Pilipino, you walk them through and then they run with it So hindi mo sila pinipigilan. And I think yun yung yun yung success mo as a mentor na kapag ni-release mo siya, they can run on their own. That's right. Yeah. So I hope you guys share this episode to, kung may mentors kayo, i-share nyo to sa mga mentors nyo. So, just to give them that experience na hindi lang sila mag-isa, may mga mentors din tayong nag-uusap dito, may mga experience tayo na magkakapareho, may mga tawag dito, pinagdadaanan tayo na we can relate with each other. And also, of course, the mentees out there na we have our own stories, no? And we can learn from each other then, from each other's stories. We can take the wisdom from the journeys of our mentors. We hope this episode really has guided you into something, no? And before we end this episode, why don't we just share our takeaways? I think sa akin this is my most favorite episode, I would say. Kasi malaking impact sa buhay ko yung magkaroon ng mentor. Kasi for, of course, I don't think I'll share here, no, for personal reasons, talagang yung transformation from having no mentor to having a mentor, I could see my life into directions Two na different worlds. what if, no? So yeah, so let's just share our takeaways. What was your best highlight for our discussion in this episode? Siguro it's not too late to be mentored.
no matter how old you are. Yep. Katulad ko, there are skills I need to be mentored in. Yeah. Alam mo yun, yung so ang ano ko ay mag-aral, maging bukas, biskin na kayo ang feeling nyo tapos na ako dyan, been there, done that. Hindi po. Yung madami pa tayong matututunan in life no matter who you are. I think kumbaga yung nag-struck sa akin na yun nga, yung mentor, hindi lang siya yung physical na tao, di ba? Pwedeng sa books nga. Siyempre, most especially, di ba, si Jesus sa scriptures, di ba? Kung ano yung tinuturo niya. Pero I think na important din na magkaroon ka ng physical mentor sa church. Not just your parents, di ba? Not just your close friends. Kasi ma-establish doon na kasi usually kapag mga close mo na, parang medyo for some, medyo nahihirapan na, halimbawa, i-correct ka, di ba? Pero if someone na hindi mo ka-close sa una, mag-establish pa lang kayo ng relationship as mentor and mentee, may respect. Ganun. Okay. And submission, di ba? Yeah. And humility. Sa akin, important talaga na if mentee ka, di ba, be open na makorek, naging willing to submit, di ba? And if mentor ka, continue to endure and persevere sa pag-mentor ng mentee mo, and wag rin lalaki yung ulo kapag meron silang success stories, share it with them, di ba? Pero don't take credit for their success, di ba? Of course, i-acknowledge ka nila, pero wag lalaki yung ulo pagdating sa mga ganun. Ayun. Sa akin siguro ang takeaway ko is the church is very fortunate or blessed na, if you are part of a church, if you are serving in a church, you are actually blessed to have people around you na na pwedeng mag-mentor sa iyo. Kasi ini-imagine ko if you are not part of a church or if you are not going to church, sino yung community mo that that can speak into your life. Ayan. So, syempre family, ganyan. Yeah. Pero iba pa rin yung community, faith community. Alam mong safe ka, alam mong yung ini-impart sa iyo biblical. So yun yung takeaway ko We are blessed to be part of this body na we sabi nga we spur one another, 'di ba? In growth, 'di ba? Yeah, for me naman my takeaway actually is yung pinakaunang question natin kanina na ano ba ang mentor sa ating isa't isa. Kasi for me, I only see it as one thing, no. But I realized din na it can be different for each and every one of us. Ibang season man yan, ibang dynamic man yan, ibang relationship, no. But the point is, if something is about to be transformed in your life, or something is transforming in your life, then if something may naturo sa buhay mo, no, that can be a mentor in your life too, no. So the value of these things, no, hindi naman nagva-vary as long as you as long as there's an opportunity to learn from it. Right. That can be a teacher in your life. Yes. No? So once again, we hope that this topic has touched you. Kung mentor ka man o mentee ka, we hope that this experience is something na you can take away din, and you can learn from and share to your fellow ministers din. Ito ang huhubog sa atin. Ito ang mga experiences na marami tayong matututunan talaga. And we hope that this reminds you that this ministry, it's not a solo mission. It's not may feel lonely, but you are not alone. This ministry isn't just na tawag dito, parang road to Damascus ka na mag-isa ka lang. Find mentors that can guide you. Find mentors that can shape you. And maganda din yung nasa within the community is usually the good choice. Church community. And
it's something that you should pray about din. Be intentional about it and pray about it before you go looking or chasing for a mentor. Okay, so I think this wraps up our conversation, our discussion. Again, guys, we hope that this has blessed you. You can follow us on Spotify, on YouTube. You can see our previous episodes there. Marami po kaming topics na pinag-uusapan. But please give us a rating. Please give us a like and send us some stars kung sa tingin nyo man tawag dito, nakatulong po ang episodes namin sa inyo. And also, comment down, engage sa MMF kung may gusto kayong mga topic na pag-usapan, may mga gusto kayong tawag dito, activities na gawin namin. Sure, we are open to these suggestions, your comments, your opinions. Please share. And also, thank you again, guys, for joining us for this episode. We hope that this has helped you. Again, my name is Chris. My name is Chevy. My name is Pat. My name is Peter. And see you on the next episode, guys. See you guys. Bye-bye. See you. Bye, everybody. Bye. Thank you for listening to the Black Shirt Group podcast. Let's continue the conversation. Join our Facebook community group at Media and Ministry Forum.